Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Wilfredo Garrido. Sabi niya, stop sharing a meme quoting Alex Ayala about wearing green. It is not in Alex's nature to say such things. You are giving the DDS a reason to gang up on her. The logo is misleading likeness of JMA News. Ako, mga, I think 3 beses ko na itong nakita nga post. Na i-share na eh. Na nagsasalita si Alex Ayala, sabi niya na yung pagsusuot ko ng green ay hindi dahil kay BP Sara. I will never support her. Parang ganon ang pagkasabi. Kaya pagbasa ko, napailing talaga ako na bakit, sabi ko na, dinadamay pa nila si Alex Ayala na napakaganda yung nangyayari sa karir niya, itinataas niya ang bandila ng Pilipinas, tapos may post pang ganyan na para bang nagsasalita si Alex tungkol sa politika. Ako rin, yun ang una kong naisip na never na sasabihin yon ni Alex Ayala. Never. Kaya hindi ako naniwala. Kaya lang, nung nabasa ko itong post ni Attorney Wilfredo Garrido, yung sabi niya, you are giving the DDS a reason to gang up on her. Kaya I decided to make a reaction vlog para mga kasamahan kong DDS, pag dumaan sa wall nyo, yung meme na yon o quote na yon na parang nagsasalita si Alex Ayala na yung pagsusot na niya ng green ay it does not show any support for BP Sara, huwag kayong magre-react. Pabayaan nyo lang yun. Maraming mga nagpo-post ngayon ng mga fake news para lang yung post nila no ma-engage. Pag maraming mag-engage, lalaki yung kita nila. Kasi ganyan ang kalakaran sa social media. So, puros ko lang ito, money-driven na mga post. Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala. Again, Alex Ayala is our next Manny Pacquiao. Nung lumalaban pa sa boxing si Manny Pacquiao, nagkakaisa ang lahat. Pati mga kriminal, mga lahat, nagiging zero criminality sa bansa pag lumalaban si Manny Pacquiao noon. Dahil lahat ng Pilipino sumusuporta sa kanya. In the same thing, kay Alex Ayala ngayon, kahit anong kulay natin, kakamping ka dyan, Duterte ka dyan, Marcos loyalist ka, makakaliwa, lahat tayo very proud sa achievements ngayon ni Alex Ayala. Kaya huwag natin siyang idamay sa politika. Never niyang sasabihin yun. Okay, so ano ba? Another fake news na kumakalat, yung mga post na nagsasabi na next week daw lalabas na si Tatay Digong natin. Ang dami ko nang nakitang post na ganyan na I think last week o 2 weeks ago. Then, pinapabayaan ko lang dahil alam kong fake news. Then, maraming nagtatanong sa akin kung totoo ba. Ang sagot ko palagi is fake news. Huwag kayong maniwala. Again, ang purpose ng mga nag-post noon is engagement. So, itong mga nagpo-post na ganito, it's either mag-post sila ng napakagandang balita tungkol sa mga Duterte para maraming mag-engage. Or, mag-post sila ng hindi magandang balita tungkol sa Duterte para mag-react ang mga DDS. Kasi sabi ni Sas Sasot, kung gusto daw ng mga content creators na kumita ng malaki, inisin lang nila o galitin nila ang mga DDS. At ang DDS naman, react agad, comment agad,
mag-react ba? O di, yung engagement ng post na yun, tumaas. Kaya, again, matyag po tayo mga kapwa dahil nagkalat ang mga kasinungalingan ngayon. Yung number one na sinungaling sa mundo, sino? Walang iba kundi si Satanas. Tinawag siya ng Bible na he is the father of all liars. Kaya sa aking, ang katotohanan naman, ang tinubdan o ang source ng totoo is walang iba kundi ang Diyos. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya ang katotohanan nasa Diyos. Ang kasinungalingan naman, nasa kay Satanas. Kaya saan tayo? Kasinungalingan o katotohanan? Of course, dito tayo sa katotohanan. Sa nangyayari sa politika ngayon, ang daming kasinungalingang nangyayari. Iba ang sinasabi, iba ang nangyayari sa actual ground. Example na lang, sona ng Pangulo, pinagmayabang niya, magpapalipad tayo ng space rocket next year. Ayun pala, yung sinasabing space rocket, 10 feet tall lang, tapos 5 kilometers lang ang aakyatin pataas. Mamaya, babalik na dito sa lupa. Ang definition ng space is 100 kilometers from Earth's surface. Nandun, space na yon. So, anong sinasabi ng Pangulo na magpapalipad tayo ng rocket next year? Ayun pala, para lang maipagmayabang. Ganon. Ang gaganda, yung sinabi niya na singil sa kuryente, yung, anong tawag nun? Service, ano ba? Loss. Wala pala, hindi pa tatanggarin yung service charge. Tama ba yun? Loss, basta service loss charge, wala na daw sisingilin. Yan pala, hindi pa napag-uusapan. Basta ang dami niyang sinabi sa kanyang sona na puros pampagwapo lang pakinggan, but in reality, wala pa sa ground. Ano yon? Nagsasabi ng totoo o kasinungalingan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa gipatindog nga balay sa tabangan ng Mugyero. Una niya ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat tayo sa. Ipag sa pawa yan nga eh. Ikaw nagdakot ka sa balay. Ikaw na. Ayun na, patrol sa atin lansang. Sakton. Dito kas tayo. Ang sinunod kaya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Nico. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong ipatupod nga balay. Oh, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan aya Isa? pa na atupang. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko tug gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Sa unta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan.
Daghan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.